Ito po, tingnan natin. Maraming mga Kristiyano ang pag-asa kay Kristo para sa buhay na ito lamang. Pag ikaw daw ay umasa kay Kristo para sa buhay na ito lamang, kawawa ka. No? Alam niyo po, tayo po ay mga mamamayan ng langit. Amen. 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 At bilang mga mamamayan ng langit, nakatuntong pa yung ating mga paa dito sa lupa. Pero ang punta natin langit. Amen. Sino pinaniniwala pupunta ng langit? Amen. Di ba? Habang nakatuntong ang mga paa mo dito sa lupa, ito po mga ginagawa mo sa mundo na ito. Pero ang mindset mo, ang utak mo, ang puso mo, no? Ang laman ng katauhan mo, Amen. papunta mo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. At dahil doon ang iniisip mo, doon ang iyong mga pag-asa sa buhay, habang nakatungtong ka pa dito sa lupa, lahat ng pinagkagawa mo sa lupa ay merong koneksyon Amen. sa ating pupuntahan doon sa langit. Amen. 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 Hindi ko pwedeng dito ka lang aasa. Hindi pwedeng dito ka lang sa mundo. Hindi tayo taga rito. Pansamantala tayo dito. Hindi tayo eternal dito. Ang eternal ang pupuntahan natin langit. Amen. Kaya hanggang langit dito ka sa mundo, gumagawa ka dito sa langit. Amen. Nag-work ka para sa langit. Amen. Nag-effort ka para sa pupuntahan mo sa langit. Amen. Ano yun? Amen. Eh, problema sa atin eh. Overwork tayo. Puro trabaho. Hindi masama ang trabaho. Tama? Amen. To the point na ikay wala na pahinga. Ay, paano pagka nagkasakit? Dahil ang overwork. Tignan nyo ha? Lahat ng ipon mo. Tama? Lahat ng mga pinagpagalan mo. Kung pwedeng yan mo na magamit yan. Amen? Amen. Glory to God. It encourages believers to stay rooted and grounded. Amen? Not letting external circumstances shaking our faith. Amen? Amen. Ibig sabihin, ini-encourage daw ang mga mananampalataya. Saan? Stay rooted. Founded. Amen? Not letting external circumstances shaking our faith. Amen? Amen. Hindi natin hahayaan mga karanasan natin, mga pangit na kaganapan sa buhay natin, mga problema natin, mga tao sa paligid natin. Kung ikaw rooted na mananampalataya, hindi ka kayang tinagi ng mga bagay na yan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. The idea is to remain focused on God's Word and His promises. Amen? Amen. Pangatlo, always work enthusiastically. Amen? Working enthusiastically. Sa New Living Translation. Sa NASB, always abounding in the work of the Lord. Amen? Amen. Work enthusiastically. Magtatrabaho ka, masigla.
masaya. Amen. Amen? Punong-puno ng kasiyahan. Amen. Inspirado. Yun. Desperado. Inspirado, Lord. Inspirado. Amen. Ay, mga iba sa atin eh. Hindi naman katabi mo. Inspired ba? O desperado? Yung, Sunday na naman! Saya ko! Sunday na naman! Amen. Nakakatawa pa pala doon naman si Lord. Amen. Masasamba ko na naman si Lord. Inspired ako! Yung mag-inspired ka na naglilinis ka ng simbahan. Amen. Amen. Diba? Inspired ka na nag-aayos ka ng mga silya daan. Amen. Inspired ka na tumutugtog ka daan, nag-aayos ka ng mga drums na yan, gitara na yan, everything. Pag-inspired ka, pag hinamatan mo yan at itinugtog mo yan, merong dadaloy na anointing. Amen? Amen. Glory to God. So, sana sa pag-aawitan natin sa susunod, ganun gumagano'n doon. Tamburi. Masayaw. Sayaw, tapos may bandera. Kaya siguro makasama pwede yung anak ni Brother Rene, no? Magaling siya, di ba? Ano pangalan Trisha? Okay, so try me ng mga talalaki. Doon po sa Taiwan. Mga matapang-dako, mga ganon. Hello, Amen. yun yung mga nagsasayaw. Nagsasayaw sila, hindi corny. Di ba? Kasi nakikita ko po, inspired. Na-inspired sila sa pagsayaw para kay Lord. Eh, yun ba? Amen. Grabe. Kaya nga sabi, always abounding in the work of the Lord. Hindi sinabing always decreasing in the work of the Lord. Sinabi ba ng Bible yun? Bishop, lain lang muna ako. Bishop, bawas-bawas. Sinabi ba ng Bible? Wala sinabing bawas-bawas dito. Walang lain dito. Amen. Walang pahinga rito. Amen. Are you with me? Amen. Pwede kang lumiban pagka ang dahilan. Talagang dahilan. Pero pag nagdadahilan, Ano yung basahan? huwag kang liliban. Or else, baka yung dahilan mo ang maging dahilan ng maaga mong pag-report kay Lord. Hello? Amen. Kasi kung wala ka ng bearing o wala ka ng gamit kay Lord, ano bang dahilan para mabuhay tayo din sa mundo na ito? Tama? Amen. Wala ka na pala pakinabang eh. Ang sabi nga doon sa talikhaga eh, putulin mo na yan! Ayaw mo nga. Nakikinabang ng mga resources ko, pero siya walang pakinabang. Cut it down! Church, isang napakahalagang ito. Ang sabi, magpakasipag eh. Kaya ba natin baliin ito? Ano pa pwede ikatwiran dito? The Bible said, always abounding in the work of the Lord. Tagalog, magpakasipag sa gawain ng Panginoon. In other words, serving the Lord with excellence. Yes. Amen. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, dapat excellence. Amen. 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 Pag nagbigay ka, matutuwa ang Diyos. Amen. Katulad ni Abel. Amen. Amen.
hindi po basta-basta lang. Pagpasok ng 2026, tinignan ko yung sarili ko. Lord, gusto ko po mag-level up ako. Amen. Amen? Umangat yung uri ng aking paglilingkod. Ayoko yung dati lang. Angat. Umangat ang prayer. Umangat ang serving. Umangat ang pagbibigay ko ng priority sa iyo. Amen? Amen. Yung dati, dapat ano na yun eh. Tignan natin yun. Magle-level up ako. Amen? Ang gusto ng Panginoon na uri ng paglilingkod. Excellent. Amen. Makita sana natin ito. Gumalaw sana si Holy Spirit Amen. sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, Lord. So, when we prioritize serving Him and living out our faith, we aligning ourselves with that truly matters. Amen. Sabi lang ulit ito, pagka pina-priority natin maglingkod sa Kanya, mabuhay ng punong-puno ng pananampalataya sa Kanya, ina-align natin ang ating sarili. We are aligning ourselves. Kung paano po natin siya mapapatuwa, Amen. mapapasaya. Yes. Amen? Amen. Glory to God. For what? For what is truly matters. Natanggit ko na sa inyo kanina. Hindi masama magtrabaho. Hindi masama ang mag-business. Hindi masama mag-alaga ng mga anak. Hindi masama. Tama yan. Pero ang nakakasama kung hindi na po natin ipapriority ang Diyos ang paglingkuran ng Panginoon. Amen? Amen. Abounding means super committed. Hello? Are you super committed? Amen. Committed ka? Hindi eh. Super pa. Going all out and prolific in serving God and doing His work. Amen. That is abounding. Hindi sinasabing decreasing. Ang sabi dyan, prolific means masipag. Amen? Masipag sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Mabunga. Like being productive and fruitful in what you are doing for the Lord. Amen? Amen. So saan daw tayo dapat magpakasipag? Saan daw tayo dapat magpakasipag? Sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dapat tayo magpakasipag. Ngayon, balikan ko yung tanong. Saan kayo masipag? Sa gawain sa Panginoon. Dapat makipasipa sa gawain. At bakit kayo masipag dyan? Ang sabi po dyan, saan daw tayo dapat maging masipag? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit daw tayo masipag? Because we know that our toil or labor in the Lord is not in vain. Amen?
Hindi nawawalang kabuluhan. Because our labor in the Lord is not in vain. Amen. Okay, tayo lahat. Tatlong bagay po ang atin po pinag-usapan sa umaga po ito. For us to serve the Lord, serving the work of the Lord with excellence. Amen. Kailangan mong to stand firm. Being steadfast. Tumayo sa pananampalataya. For us to work sa gawain ng Panginoon with excellence. Huwag po tayo basta-basta matinag. Let nothing move you. Don't allow anything para ikaw ay mawala sa paglilingkod kay Lord. Hayaan niyo po lahat ng problema maging tugtungan ng ating pong pananampalataya. Paano po tayo magiging gagawa? With excellence, the Bible said, always work enthusiastically. Always abounding in the work of the Lord. Bakit? Kasi po, si Kristo na po ang unang gumawa. Sa atin. Amen. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. Ginawa niya ang kaligtasan. Inialay niya ang kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa sabu'y nagkasala. Kaya siya namatay doon. Dahil ginawa niya ang bagay na yun dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya walang dahilan. Walang dahilan. Wala tayong po pwede maging dahilan para hindi natin paglingkuran ng lubos-lubos ang ating Panginoon. Amen. Sukli. Pagbibigay na sukli sa Kanya. Amen. Sa Kanyang kabutihan sa atin. Sa Kanyang pagmamahal sa atin. In conclusion, sabi po ng talat ng quotation, only one life will it soon be past, but only what is done for Christ will last. Isang buhay meron tayo, pahiram ng Diyos. Darating ang araw, kukunin ng Diyos ang buhay na yan. Subalit, lahat lamang ng ating mga ginawa para kay Kristo, ito po ay hindi masasayang. Amen. Lahat ng ating gagawin, ginawa at gagawin pa para sa Panginoong Jesucristo. Madadala natin yan hanggang doon sa kabilang buhay. Pero lahat ng mga ginagawa natin na hindi nakaangkla sa Panginoong Jesucristo, iiwan natin lahat dito sa lupa. Yumaman ka man ang pinakamayaman. Maging tanyag ka man ang pinakatanyag. Maging makapangyarihan ka man sa mga pinakamakapangyarihan. Kung lahat ng mga bagay na ito ay hindi nakaangkla kay Kristo, iiwan mo lahat yan. Magkamal ka man nasa lapid. Magkamal ka man at ibang uri ng kayamanan. Iiwan lahat yan. Ang dadalhin lang natin lahat ng mga pinaggagawa natin para kay Kristo hanggat nabubuhay tayo dito po sa mundo ko na ito. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Amen, Lord.
dakilain ka. Thank you so much, Lord, for this wonderful message of the word of the Lord. Nakita po namin, Panginoon, na wala po pwede magmalaki sa gawain mo. Kung kami man, Panginoon, ay meron po mga gampanin. Opportunity po ito, Panginoon. Kaya katiwala mo po sa amin. Kaya alam mo, O Diyos, mabuksan na kami mga mata. Nabigyan namin, Panginoon, ang pagpapahalaga. Ang paglingkuran ka, Panginoon Diyos, sa mundo ito. Pagbubuhay po kami dito. Magawa po namin ay pinapagawa mo sa amin. Ano ang assignment meron kami, Panginoon? Napaglingkuran ka namin, Panginoon. Ang mga trabaho, ang mga gampanin namin, Panginoon Diyos. Paglingkod kami with excellence. Hindi ang may raos lang, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. It is the word of the Lord.
kami, Panginoon, ay maging instrumento mo. Malaking bagay na po. Ang kami ay gamitin mo. Ano man larangan ng paglilingkod. A great opportunity, Lord, for us. Dahil hindi po kami naglilingkod sa tao. Kami po ay naglilingkod sa iyo. Ang pinaglilingkod namin, Panginoon, ay hari ng mga hari. The ruler of the universe. King of kings. Lord of lords. What a great privilege of God for us to serve you habang nabubuhay kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamulat ang aming mga mata sa kahalagahan ng paghahanda para sa kabilang buhay. Kahalagahan ng pagpapriority, Panginoon, para sa iyo. Imulat mo po ang aming mga mata. Tulungan mo po kami, O Diyos, na hindi lamang po kami naglilingkod ng basta paglilingkod lang. Pagpos, Panginoon, tulungan mo po kami na maglingkod sa iyo excellent, bukal sa puso, nakahandang maglingkod. Salamat po na maraming sa buhay na pahiram mo sa amin. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, pahiram mo lang sa amin. Salamat higit sa lahat sa kaligtasan, Panginoon, na natamo namin galing sa iyo, mula sa iyo. Salamat sa oportunidad, Panginoon, na naka-open sa amin. Bukas sa amin lahat. Ang aming panalangin. Bukawin mo po ang aming pong kalooban. Ang aming mga puso, katauhan, na hanggat buhay gawin malakas, Panginoon. Ang buhay na ito na pahiram mo sa amin, ipaglilingkod namin sa iyo. Yes, Lord. Ipaglilingkod namin sa iyo na may kagalakan. Salamat po. Sa iyo ang buhay namin. Gamitin mo po kami sa kaluwalhatian ng iyong banal at dakilang pangalan. Hindi lamang kami, ang aming mga anak, ang aming pamilya,
firm, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know, Yes, Lord. your labor in the Lord, our labor in the Lord, my labor in the Lord Yes. is not Amen. easy. Yes, Lord. Amen. Thank you so